Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. O yung mga minions ni Digong at sa Kanisara, may pa-press con sa Club Filipino. Ano niya yan, Mr. Maravillas? Alam na. Counter propaganda para siraan po yung ICC case laban kay Digong. Yan po si Atty. Baligo live sa kanina sa Net25. Alam na ninyo pag Net25 at covered ng kanilang mga kaalyadong mga vloggers na known as fake news peddlers. Sino niya, Mr. Maravillas? Sino pa? Si Jason Sa. Ito yung post ni Jason Sa. Ay grabe. Grabe talaga. Nakakalula ang ating nasaksihan ngayong araw na ito. Mga kapatid, matinding pasabog at patunay ito na mula sa 18 ex-marines na sinasabing sila ang nag-deliver ng humigit kumulang sa 805 bilyon na kina Marcos at Romualdez. At ayon din sa kanilang pahayag, sila rin ang napag-utusan na magpapalit ng 2 million US dollars o panggamitin ng mga ICC investigators, at ito ay kanilang inihatid kay dating Senator Antonio Trillanes IV. Ang dami pa nilang kwento kaugnay sa iba't ibang deliveries ng bilyones sa atas ng kanilang dating pinaglilingkuran bilang security forces ni Representative Saldico. Walang kadala-dalaan mga taong ito sa pagpapakalat ng fake news, mga kababayan. O ito ngayon, ang post ni Jason Sa, mga kababayan, 2 hours ago sa Club Filipino. Ito yung ipinarada na mga 18 Marines daw, mga kababayan, na kasama ni Gutesa. At ito si Atty. Baligod, na known na supporter ng mga Duterte. Siya yung nag-present, mga kababayan, mali-malita daw. Post ito ni Jason Sa, mga kababayan. Mali-malita na dinideliver. Pinipresent ni Atty. Baligod. Mga mahinang nilalang mga kababayan lang ang maniniwala sa fake news nila. At sabay-sabay na pinost ng kanilang mga DDS influencers. Kasama si Mike Defensor. Na known, mga kababayan, sa tanim witness. Paid witness, mga kababayan, sa Senado. Yan live in Club Filipino Green Hills, recorded live, Mike Defensor. Ayan si Atty. Baligod. Sabay-sabay ang post nila. Pag sabay-sabay po, alam na natin, scripted siya. Joey DeViver, ano sabi niya? Hey, International Criminal Court, ICC, 2 million USD was given to your investigators by our corrupt leaders, according to Marines, so delivered it to them. Sabay mura. Pilit nilang sinisiraan ngayon, pati yung ICC. Iniugnay na, mga kababayan, sa nagtatagong si Saldico, na dati nang nagsabi ng mali-malita. Hindi mo matanong yon kasi nagtatago. Hindi mabiverify. Kita ninyo, mga kababayan, ang mga gawa-gawa nila. Yan, presentation po na covered ng Net25 na alam naman natin kung saan nakaalyado. Tanong si yung reporter nila na si Santos. Sabi dito sa report ng Net25, ayon kay Attorney Libby Baligod, sangkot o kasama ang mga naturang dating sundalo sa nangyaring operasyon ng International Criminal Court investigator sa bansa mula noong 2023. Inutusan umano ang mga ito na magdala ng 2 maleta na parehong naglalaman ng 56 milyon bilang paganda sa pagdating ng foreigners. Dagdag pa ni Baligod, ang ginawa nila sa bansa ay mag-interview ng mga witnesses na pinadala ni Sonny Trillanes, yung dating senador. Wala pang reaction si dating senador Sonny Trillanes, mga kababayan. Pero alam na natin, ang disenyo nito, siraan yung ICC at saka siraan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. The same script, mali-maleta na kwento, mali-maletang kwarta.
Diniliver daw mismo doon sa Ilocos. Pakinggan natin yung parte ng kwentong kotsero ni Atty. Baligod. Nangyaring operasyon ng This one. May tumatawag sa telepono. Ini-instruct ng guide siguro. Nasalin ang mga sundalo natin sa ginawang operasyon. Huwag kayong naniniwala dyan, ha. Parinig ko lang sa inyo. Unang dumating ang mga ICC investigators sa Pilipinas noong December 2028. I'm sorry, December of 2023. Mali. At bago mag-December 2023 ay inutusan sila na magpapalit ng peso to dollars. Dalawang maleta na ang bawat maleta Kwentong ay maleta na naman po. 56 million pesos. Kaya nakapagpalit sila ng equivalent to $2 million. At ang sabi ng mga executive assistants ni Ginoong Saldico ay pinaghahandaan daw nila ang pagdating ng foreigners. At kalaunan ay nakilala ng mga ito na ang foreigners na binabanggit ay mga ICC investigators. Parang kwento ni Marcolita At sa Senado kay Gutesa. ang ginawa nila ay mag-interview ng mga witnesses na ipinaparating sa kanila ni Sunny Trillanes. Dapat dito ipatawag sa Congress, Wala mga silang kababayan. ibang in-interview na mga witnesses, kundi ang mga tao lamang na pinapadala ni Sunny Trillanes. Operasyon ng ICC. This one. May tumatawag. Malian niya yung kwento mo. Nasangkot po o nasali ang mga sundalo natin sa Ayusin mo niya yung kwento mo, ha? operasyon ng ICC investigators sa Pilipinas. Unang dumating ang mga ICC investigators sa Pilipinas noong December 2028. Naulit. So yan, mga kababayan, ang kwentong kotsero na pinapalabas, binayaran yung mga testigo. Tuloy natin. Wala silang ibang in-interview na mga witnesses, kundi ang mga tao lamang na pinapadala ni Sunny Trillanes. At ibinigay kay Sunny Trillanes ang pondo para sa pag-asikaso sa mga ICC investigators na ito. Kaya naman po, lahat ng sasakyan na ginamit, lahat ng hotel accommodations ay sinagot ni Saldico at saka ni Sunny Trillanes. Napansin din po nila na lahat ng mga pag-interview ng ICC investigators ay sa mga pribadong lugar. Wala man lang government office. At makikita po ninyo ang madalas na pag-deliver nila ng mali-maleta at minsan mga paper bags naman na mga pera patungo sa mga nag-aalaga sa ICC investigators. Lahat ng... Ito yung interview ng reporter ng Net25. Tinatanong kung saan diniliver yung ibang pera. Nakapag-deliver po ba kayo ng maleta Si Miss Santos yan. Yung dating at, sa Malacanang. or sa bahay po ni Pangulong Marcos? Opo, ako po si Bernard Tube. Nakapag-deliver po kami. Saan? 41 Forbes po. So ito po yung bahay ni
di umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yes po. Meron din po kami sa Ilocos, kasama po si Kong Saldi. Pati daw Ilang sa maleta po Ilocos. yung nag-deliver sa Forbes at saka sa Ilocos? Yung sa Ilocos po ay sa 5 maleta po. Para kanino po yun? Kay Kong? Kanino po yun? Pagkakaalam ko, Para maklaro lang, no? Inagaw na Sila ang sa abogado. Ilocos Norte, sa bahay mismo. At Sa bahay mismo daw. Sa bahay mismo niya sa Paway. Parehas ng ng script na binasa ni Gutesa. Hindi familiar si Gutesa. Mas familiar yung abogado, si Marcoleta. Inagaw na doon sa testigo. So, kailangan ito mga kababayan i-cross-examine. Siguradong pag cross-examine ito mga kababayan ng DOJ, pag in-invite ng DOJ, hindi din magpapakita tulad ni Gutesa. Malinaw na propaganda po. Ayan ah. ang tindi sa 5 maleta po. Para kanino po yun? Kay Kong? Kanino po yun? Pagkakaalam ko, Oh, biglang inagaw yung microphone. Yan, para Tony maklaro Baligon. lang, no? Nag-deliver sila sa Ilocos Norte. Baka sa magkamali bahay mismo. nagsagot. Basado sa At, script. Sa Paway, sa bahay ni BBM. Kitang-kita sa mukha ni Baligod po na kasinungalingan. Oo. At saka may mga katibayan naman. No? Nakapag-deliver Saka may mga katibayan naman anya. So itong press ko na to mga kababayan, this is not a coincidence. It is a clear political theater. Drama na naman po nila. So bigla silang nagpa-press con, mga so-called affidavits daw, dinistribute. Biglang lumitaw yung mga dating sundalo daw. And Attorney Baligod is in front and center. At ito mga kababayan, nagaganap ngayon kasabay ng confirmation charges, hearing, laban po sa dating Pangulong Digong sa ICC. So tingin ninyo, coincidence ito? Come on! This is not a coincidence, mga kababayan. Well-planned political theater again para guluhin ang kwento, i-distract mga kababayan ang publiko. So when international legal pressures intensifies, political counter-narratives follow. That is not theory, mga kababayan. That is strategy. Clear strategy ng mga Duterte. Kasi po, if you cannot control the courtroom, you have to try to control the headlines ng mga balita. Ito na nga po, pa-press con sila. Ngayon, tingnan natin kung sino yung mga actors dito, mga involved. Si Atty. Baligod, hindi po siya yung isang neutral academic, legal academic mga kababayan, na suddenly nakadiscovery ng bagong information. He has publicly represented and aligned himself with personalities mga kababayan, with the Duterte political bloc. Kasama po yung mga figures closely associated with the DDS network. That record mga kababayan is not hidden. I-check lang ninyo kung sino yung mga kasakasama ni Atty. Baligod. Di ba? Kaya po, pag siya ay biglang lumitaw at a politically charged event, at makikita naman ninyo kung sino yung mga nandun na nagko-cover. Lahat kapanalig nila, Net25, yung mga DDS vloggers, mga fake news peddlers. Just as the ICC proceedings gain traction mga kababayan, people are justified in asking, is this legal advocacy o isang political damage control? Di ba? So, pag-usapan muli natin yung timing. Si Sara nag-announce ng kanyang intensyon na tatakbo for president sa 2028. After that, bigla na lang po lumitaw yung mga narratives, casting doubts on institutions, question legitimacy, and attempt to drag national political figures into controversy mga kababayan. Ngayon, sino yung magkikinabang sa pag-destabilize ng present administration? Sino magkikinabang pag bumagsak
ang tiwala ng publiko sa ating Pangulong Bongbong Marcos. And who benefits, mga kababayan, from keeping the Duterte brand politically mobilized? Hindi natin kailangan na maging isang political scientist to connect the dots. Di ba po? If you are laying the groundwork for 2028, ang una mong gagawin is to weaken the sitting administration. Tama? Magkikreate ka ng turbulence. Magtatanim ka ng mga duda at gagatungan mo yung mga controversy. If not, you will create yourself controversies tulad nito ngayon, mga kababayan, na papresko nila. Ganon. Ganon ang narrative warfare works, mga kababayan, sa political propaganda. So malinaw po, this is not about justice for victims. This is not about strengthening institutions. Ito po ay nakikita natin na coordinated attempt to reshape the political battlefield. Time precisely, mga kababayan, when international scrutiny intensifies and presidential ambitions declared. Yung ICC hearing or hearings are about alleged crimes during the drug war. Period. Tama po? Pinopolitika nila. Instead na harapin nila head-on, kinaladkad nila sa politika. So we are seeing noise injected into the system, mga kababayan. So pag nakita natin yung mga synchronized appearances, familiar political operators tulad ni Mike Defensor, biglang lumitaw na naman po, and conveniently timed allegations, you don't call that random. Tama pa? Ang tawag dyan is strategy at work. So dapat po maging alerto tayo sa ganito mga drama nila, political drama, mga papriskon-priskon. Huwag kami. I was not born yesterday. 40 years tayo, mga kababayan, sa trabahong ito bilang isang journalist para maloko ninyo. Huwag kami, Atty. Maligod, Mike Defensor, Jason Sa, at mga DDS vloggers. So the public should be alert. Kasi po in politics, mga kababayan, loudest spectacle is often designed to distract from the real trial happening elsewhere, tulad ng ICC trial po ni Digong. And the question is not whether it is political. The question is, how obvious does it have to be? Or it has to be, mga kababayan. Gaano ka-obvious tingin ninyo? Obvious na obvious niya, Mr. Maravillas? Obvious. Huwag paluloko sa kanila, mga kababayan. Huwag paluloko sa kwento ni Atty. Balikod at ni Mike Defensor. Pag naloko kayo, di wow. Pero niya, alam na namin na niya yung mga karakas na mga pagmumukha niya. Hindi ba tayo natuto sa mga style nilang bulok? Ayan man lang po yung ating short video. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.